Hello guys, good afternoon. Okay, medyo late ako pumasok ngayon kasi half day ako eh. So half day. Pero may napapansin ba kayo sa suot ko? So suot ko ngayon yung bagong helmet ng Nomad by Spider. So under siya ni Spider guys dito sa Pilipinas. So alam niyo naman yung mga reseller ng helmet sa atin. Maraming source of marami silang pinagkukuhanan. Alam niyo na. Ayaw lang magsalita. Pero yun, so far okay. Ay nako, speechless. Sobrang ganda nito guys Pag sumide view ako, makikita mo meron siyang remblance or yung parang kamuka ng isang Japanese helmet brands. So you know, alam nyo kung sino na yung tinutukoy ko guys Pero syempre sa build quality or yung safetyness, syempre Japanese brand tayo. Affordability, dito ako. So ang presyo pala na itong Sec Nomad Camino, yan, ito yung modelo niya, Camino by Nomad, ay tumataginting na 3,995. Sa halagang 3,995, meron ka ng Sport Classic helmet. Nice, Sport Classic. Pwede ko siyang sabihin ganyan, or sabihin na lang natin classic helmet. Yan, para consider sa Pero kasi kung sa mga sporty classic na motor or yung mga neo retro, yun ang magandang word pala, neo retro helmet. Parang ganon. Okay. So gusto kong bigyan to ng overview later. So napansin ko dito sa helmet na to. Okay, so talakayin natin kung ano yung mga pros and cons. So tulad nga nasabi ko sa inyo, meron siyang resemblance nung Japanese helmet brand. Kamukha niya Japanese helmet brand na sinasabi ko. So kung tatalikod tayo, malalaman nyo kung anong brand to, yung tinutukoy ko na Japanese brand. Oh my god, wala na akong gas. Papagas tayo. Hintayin lang natin. Bis ng gas ko nagpa minor tune up ako. So nagkaroon sila ng cleaning, throttle body cleaning, tsaka valve adjustment. Pansin ko parang lumalakas sa gas So ayun, balikan natin yung helmet guys. Ang isa ko lang hindi nagustuhan dito is pagdating sa face niya, almost perfect. Ito lang yung kinvent. Meron kasi siya dito sa gilid, yung kulay black. Ito, kulay itim. Wala tong purpose, pero maybe at some point aerodynamics. Okay, kasi pagdating sa classic wala na tong aerodynamics So maybe siguro dito. Pero sana dito na lang nilagay yung pinaka vent system ng chin. Okay, gas up muna ako dito. Okay, gas up muna. Oy.
Ah, okay. Kuya, premium full tank. Ah, yun. So, wait natin, pagas lang tayo. Kabila boss, meron. Bilis mo puno, no? Sige, okay na yan. Ano na? Ang bilis mo puno eh. Okay. Gawin natin mga ano. Yung nagbago kaya? May foam kaya sa loob to? Ha? Ang bilis mo puno. Pag nagpapagaso full tank, 8 liters eh, 10. Ngayon 4 lang. Gaya mo na lang 280 kuya. Puno. 4.5 pa lang eh. So okay, bilis mapuno nitong nagbago. Siguro nung tinanggal yung gas tank. Pero okay lang naman yung consumption niya for yung interval. So ang gamit kong motor ay FKM Victorino at nakatank bag ako. Saan ka makakita nito? Victorino pero nakatank bag. Kala niya sports bike lang pwede ah. Okay, hintay lang tayo ng sukli. Init nitong jacket na to. Pero Salamat. thank you sir. Lakas sa forma eh. Okay. So, without further ado, let's get back to the topic. Oh, ginawang 2 lane yung 1 lane. May activity dito ngayon sa sa Caruncho Avenue. So, okay. Yan. So, sana makita nyo lang maganda yung helmet. So next, ang disadvantage sa helmet na to, syempre sa lahat ng classic lover dyan, ayaw nyo yung quick strap tulad ko. At ewan ko, ang double D-ring lover tsaka quick strap lover nahahati yan eh. So meron tayong mga user na gusto sa quick strap kasi nga syempre from the word itself, quick strap, oh my god, may aksidente dito. Interrupt ako, wait lang. Okay, so ang second naman natin is yung mga double D-ring user. Sa double D-ring naman ay mas pagdating sa safety, ayan, doon ako up sa kanya.
Mas safe ang double D-ring at the same time. So sa history ng helmet, siya na po talaga ang pinakamatagal. 60s, 80s ata ginagamit na siya, or year 1800s, ewan ko. Basta sa history ng helmet, siya ang pinakamatagal na ginagamit. So ano pang pros and cons na pagtataping natin. So dun na tayo sa cons. Una, yung kanyang bends, ito. Pangalawa, yung strap. Pangatlo, yung pagiging niya, yung build quality niya dito sa cheek part ay medyo may kalambutan siya. Hindi mo na-check ko na siya kanina, hindi ko siya masasabing hindi ko siya masasabing quality sa part na yon. So kung sa quality, syempre ang hahanapin mo dun yung ECE certification. So which is yun yung wala siya. So yun yung pang-apat natin. Wala siyang ECE certification. Maybe sa cons part yun na yun. Next, punta tayo sa pros niya. So sa pros, yun yung unang binanggit ko, yung kahawig ng helmet na to. Okay, that's key points. Pangalawa, yung pinaka vent system niya, decent. Okay, meron siyang dalawang vent system. Meron kang vent system papasok pero wala palabas kasi sobrang clean sa likod. Parang yung helmet na sinasabi ko, alam niyo na yun. Okay, so pangatlo, gusto ko dito yung kanyang foam, yung padding niya, yung liner niya. So gumagamit siya ng suede and leather. Tapos yung pinaka shell niya, na second shell liner, inner shell niya, meron siyang balot na parang leather, synthetic leather or something. So merong parang wallpaper or something na parang leather. Okay, so at ang maganda dito guys, under siya ni Spider Philippines. Guys, kilala nyo naman ang Spider kung gaano nakatagal sa Pilipinas. Okay, so kung papansinin ko yung dito part niya, so maganda siya lagyan ng chin mount kung gusto mo mag vlog. Pero for sure, don't expect na meron kang makukuha agad-agad kasi bagong release pa lang to sa market guys. Parang wala pang 1 week. At ito, nire-review natin siya. So salamat sa Spider Philippines sa helmet na to at nakakuha sila ng concessionaire sa Nomad. At shout out din sa Nomad Helmets. Ewan ko kung anong brand to sa ibang bansa. Siyempre kilala nyo na sa China. Pero masasabi ko, maganda lang ang ginagawa ng mga China ngayon especially sa part na to. Medyo parang sa ibang brand to. Ito yung threat sa kanila kasi kung mapapansin nyo guys, almost, so majority sa lahat ng brand,
top brands, sabi natin. Okay, top, kahit doon na lang muna tayo sa top 5 na helmet brand. Ay ginagaya siya ng China. Okay. So medyo sinasampal tayo ng katotohanan ng Chinese brand na pwede naman pala, 'di ba? Alam mo 'yon, parang wala silang patent, ano, 'di ba? Pero for sure pag ang mga branded nagkaroon sila ng mga patented helmet, mas lalong magmamahal ito. Siyempre. Okay, ewan ko kung ano magiging outro ko sa helmet review na to. Pero for sure, huling sulyapan ng Spider Nomad Camino. Okay. W Global Center. Tapos hirap nito, init ah. Okay, bye-bye. So, sa susunod nating review, abangan niyo yung in-depth review ko nito sa bahay.
So yun lang. So ito yung ating vlog sa ating helmet na bago ng Spider, ang Nomad Camino. Salamat sa panonood guys. Ciao.